position nila kaysa doon sa mismong party. Kakaiba ka talaga, Wamos. You're the man. Ngayon, iisa-isahin natin point per... Ay guys, may nagtatanong dito, Gilda Giton, sabi niya, Sir Marzano, reaction mo din yung Jomart, grabe paninira kay Dudong. At ako mamaya, may ko-comment po ako mamaya dyan. Point, bit per bit, okay? Ito yan. Ano po kayang pumasok sa utak nitong si Antoinette at nagsayaw siya ng ganyan? Yung mga tao na umattend, hindi na nila alam kung ano pa talagang pinunta nila doon. It's either club, stag, or bachelor's party, o first birthday party. Ano ba talaga? Mga walang kayo, may pakiramdam nga din ako na nagpapweto at retoke kasi pinaghahandaan niya talaga tong first birthday ng gwapong si Baby because this is her moment to shine. In fact, yung damit niya parang disco ball. Silver! Shine, motherfucker! Shine! Yes! Madam Antoinette, yun pong damit nyo, hindi angkop. Sa pang-isang taon na birthday, kundi pang club. Diyos ko, Lord. Sobrang sikip nga eh. Although, syempre may karapatan si Maagago sa kanyang comment. Pero sa akin, parang medyo nagpa-foul. No? Pero kasi ganito yung style ni Maagago, guys eh. No? Pero syempre, opinion niya yan. Ano? Pero pakinggan muna natin. Parang isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo, hinayupak ka, Tonet! O, di mo? Actually, guys, sabihin na natin, may mali si Tonet. No? Si Wamos may mali. For example lang guys, no? For the sake of argument. Pero hindi mo dapat sabihan ng gano'n. No? Tignan mo guys, yun lang, disagree ako dito. Isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo, hinayupak ka, Tonet! Di ba? Parang anong karapatan mo sabihin mo hinayupak yung isang tao? No? Unang-unang pera nila yun. Ako guys, hindi ko kinakampihan sila Wamos dito, Antoinette. I think nagkamali sila. No? Pakinggan natin mamaya yung sinasabi ni Wamos. I think nagkamali sila, pero pera nila yun. Karapatan nila ang gusto nilang gawin sa pera nila. Pero hindi mo dapat sabihin na hinayupak. Ano? Ba't mo ginawa yun, Tonet? Si Wamos naman, tuwan-tuwa sa gilid. Pumapalakpak-palakpak pa. Sobrang proud habi niya. Sobrang proud niya na sumasayaw ka ng nakaganyang damit. Dapat, Wamos, sa room nyo na lang yan ginawa. Sobrang nakakahiya yung ginawa nyo, ha? Diyos ko, buti na lang, bawim-bawi sa kagwapuhan ni Meteor ang lahat ng kaganapan na yan. Kaya sa tuwing nakikita ko yung bata na yan, nawawala ang inis at stress ko, walang niya. Ha? Kasi syempre, buti na lang at lumalabas. And alam nyo mga kahombre ko, sa totoo lang, kung makita nyo talaga yung anak nito, sila Wamos, tsaka nito si Antoinette, grabe guys, sobrang gwapo talaga. Kitang-kita. Kaso lang kasi, itong mga magulang niya, grabe, bakit nyo ito ginawa? Diba? Dapat, again, children's party po yung ating... Disappoint naman, may tama naman si Maagago. Kasi children's party yun eh. No? So, medyo parang naging adult eh. No? But still, guys, sabi ko nga, wala tayong karapatan para questionin yun. Kasi pera nila Wamos yun eh. Pera nila yun, karapatan nila yun. So, kasi anong nangyayari sa atin, dapat kung ano yung nakasanayan ng marami, dapat ganun din ang gawin ninyo. Kaya lang hindi ganun guys eh. Mangyari dahil sa cancel culture. No? Kumbaga, ang ginagawa natin usually sa birthday party ng bata, ay talagang pambata lang. Kaya lang syempre pera ni pera yan ni Wamos at pera ni Antoinette yan, wala tayong karapatan. Kahit anong gawin nila dyan, magsayaw sila, walang mali dun eh. So, syempre, sa mata ng lahat, talagang mali yun. Mali naman talaga yun kung titignan natin. Kasi naging adult eh. Dapat children's party, naging adult. At sumayaw nga to si Antoinette. Which is, sa mata natin, pangit, no? Pero sa kanila, para sa kanila kay Wamos, okay lang yun. Naging part talaga sa kanila. Parang, alam mo yun, celebration nila yun eh. No? Tayo, magbibigyan ng opinion, kukontra tayo, pero wala tayong karapatan questionin yun. No, unang-una, hindi mo naman pera yun. No? Pero may point naman si Maagago. Yung nga lang, may point na tinatawag niya hinayupak. No? Title. Ba't naging ganon, di ba? Tapos may nag-viral pa. Alam nyo naman, viral na viral ngayon, yung sayaw na sayaw nito si Antoinette. Anyway, sobrang pilit po ng sayaw ni Antoinette. Tulad ng nakita nating lahat.
muntik pa pong bumitaw yung upuan, tas lumindol yung stage. Alam niyo yun? Literal na water. Water, inom na ng water yung mga bisita nyo. Ha? Kasi grabe, sa sobrang kaba nila na may mangyaring something sa'yo, Tonet. Diba? Sa ginawa mong sayaw, Diyos ko, parang Antoinette's birthday yung kinalabasan ng party. Parang gigil na gigil ka mag-celebrate. Dapat ikaw na lang mag-celebrate, Antoinette. Dapat ikaw na lang. Ano ka ba? Kung talagang sasayawan mo ng ganun yung anak mo, di ba? Wag na. Ikaw na lang sa sarili mo. Actually ako, nakikita ko yung Antoinette. Hindi naman niya sasayawin yung anak niya eh. Sinasayaw, ako, I think lang guys, yung ginawa ni Antoinette, gusto niyang i-show mag-show lang siya dun sa, siyempre sa mga bisita nila matanda. Ang kasong alam, kung may mga bata dun na na-invited, so medyo nga. Pero siyempre guys, karapatan nila ulit yun. Pero siyempre, kung ako tatanungin nyo, siyempre hindi ko naman gagawin yun dapat separate. Kasi mamaya, paano kung may mga batang nanonood, di ba? So, pero sa akin still guys, hindi naman para sa akin, depende kung paano mo tignan yung pagsayaw ni Antoinette eh. May kanya-kanyang view. Iba, para sa akin, wala namang problema yun eh. Pero sa iba, syempre, kung ganung sayaw mo, medyo daring. So, sa iba talaga medyo malaswa. Magkakaiba tayo ng pananaw sa ganitong point, guys eh. Sabi ko nga, kaya lang still, karapatan nila Wamos yun. Pa-birthday mo yun sa sarili mo. Di ba? Grabe ka naman. Akala naming lahat, Cocomelon ang team. Syempre, children's party. Dapat talaga ganon. Cocomelon, di ba? Dapat mga ganon. May mga palaro, again, clowns and everything. Pero hindi, walang niya. Literal na Cocomelon mo yung sinangkalan mo doon. Ba't kasi doon ka tumitingin, makagago? Huwag doon sa Cocomelon ni Antoinette. Tignan mo na lang yung Cocomelon na cartoons. Salamat, Doc Yapi, ha? Ay, nako, Diyos ko. Diyos ko, Antoinette. Ano ba yan? Grabe. Mga kaibigan ko itong mga ito, mga kahong. Magkaibigan sila. Talagang totoo. Yang Wamos. Kaibigan mo, pero ba't mo sinasabihan ng hinayupak, makagago? Yan. At yang Antoinette na yan, mga kaibigan ko talaga yan. Tangina, kaibigan ko talaga yan. Kaso kailangan ko talaga silang real talkin. Ito talaga yung motibo ng video na to. Hindi ko in-expect, Wamos, na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang Wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka, ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala kaysa dyan kay Madam J. Costura. Ha? Walang yaka, nandun ka pa lang sa TV5. Hindi ka na in-invite, inis na inis ka na, makagago. Karapatan naman nila yung ako, may mga kaibigan ako, hindi ako ini-invite. Pero hindi ako nagbawala na ganyan, makagago. Hindi na ako bata. Pasensya ka na makagago, Ako nga, meron akong kaibigan ko talaga, hindi ako ini-invite. Pero wala ko sama ng loob, hindi ako parang bata katulad mo. Kung makareact ka. Tapos kaibigan mo pa, pero sabihan mong hinayupak. Di ba? Makagago ka talaga. Mukha ka palang lamok, magkakilala na tayo. Nilait mo pa si wakang lamok. Tapos kinalimutan mo ko? Ha? Porkit ngayon, madami ka ng pera, tangina, nagpa-event ka sa Okada, ng birthday party ng iyong anak. Nakalimutan mo yung friend mo na si MG. Walang yaka. Taas ng tingin mo sa sarili, boy! Di ka na na-invite. Amos, ano nangyari sa'yo? Si Madam J. Costura, 5 araw mo palang kilala, mas pinili mo pa siya kaysa sa akin? Paano naman, Amos, hindi sasama ang loob ko, Amos? Ano ba nangyayari sa'yo? Di ba? Alam mo... Tama yung sinabi ni Cecil, si makagago, mantakin, nasa birthday ng alipusta pa, dapat nagpasalamat ka na lang. Walang kang kwent ng kaibigan dahil inalipusta mo sila. O Wamos, in-invite mo si Tony, si Merk. Siyempre, tinanong nila akong dalawa. Sabi nung putangin ng dalawang yan, MG... tignan mo. Tindi, Pinipi-ay niya, guys. Kita nyo paano siyang bumanat. In-invite ka ba ni Wamos? Putangin na, sabi ko hindi. Saan ba yan? Sabi niya, kawawa ka naman. Si Madam J nga, inimbita, ikaw hindi. Putang ina, Wamos, masakit yun, man. 1 linggo akong nagkaroon ng anxiety, hayop ka. Di nga. 1 linggo akong... Di nga. Di alata, Mangyak-ngyak. Anxiety daw, pero di ka lang pumayat,
hindi ako makamove on sa putang inang isipin ko na ito. Ha? Ang bigat, ha? Parang ang bata. Hindi ka na in-invite. Hindi ka na, nagkaroon ka ng anxiety. Sino man naniwala sa'yo? Sakit mo sa bangs, Ka, ang bigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko alam, Wamos, kung masama ba ang loob mo sa akin. Sabihin mo, Wamos. Hindi yung pinapaasa mo ang kaibigan mo pa ako kahit hindi na. Di ba? Alam mo naman, nitong mga nakalipas na araw. Sabi ni Neneng Villalba, may kapatid pala si Bulbul man sa pambabalahura. Mas matindi to. Mas matindi rin to. Meron akong takot pagdating sa mga pagdating sa kaibigan. Meron akong issue sa friendship. Putang ina, Wamos. Wala akong ginawang mali sa'yo, di ba? Man, huwag ka ganyan, bro. Ha? At actually, dapat Cocomelon na lang talaga ang naging team nitong si Antoinette na ito. Or pwedeng Wilson Dabas. Eto, Antoinette, meron akong handog na kanta sa'yo. Sayawin mo to, ha? I hope this Matindi goes to, out viral. Excited ako dito, man. In 3, Tingnan natin. 2, 1. One love, good fucking vibes. Enjoy, mga kahombre ko. Cocomelon? Mad Flow Music. San Pablo, eh? Gumawa talaga siya, no? Yung puwet nito net sumobrang round, sumobrang round, sumobrang round. Yung puwet nito net sumobrang round, lumindol yung stage. Bakit ba ganun ang dance mo? Sabi ni Ate Lopez Roda, agoy, grabe, at least ito may actually. And I hope, di ba? Bigat na bigat mo sa mata ko. Hirap na hirap yung stage sa'yo. Munti ko malunok yung dila ko. Kala ko nga ay kids party. Yung pala ay stag party. Ang problema na kasi kay Maagago, nakapokus siya sa puwet ni Tonet. Ba't kasi nakapokus ka sa puwet ni Tonet? Tsaka parang ang bata, hindi ka na na-invite. Ako, ang dami kong kaibigan, hindi ako na-invite eh. Pero hindi ako katulad mo na iyak-iyak ka. Nakakaawa din naman. Actually guys, nakakaawa din naman si Wamos. Siyempre guys, lahat na nagkakamali. I think nagkamali si Wamos at si Tonet doon. Yun nga lang kasi guys, pera nila yun. At the same time, wag natin silang i-cancel culture. Kung tayo, mga Pilipino, sanay, pag birthday party ng bata, no? Kids party ng bata. Kapag adult party ng bata. Kaya lang, kung ginawa nila yon out of ignorance, no? Pero wag ka naman sanang ganun bumanat. Tinawag mo pang hinayupak si Antoinette. Di ba? Ko guys, disagree ako doon. Pakinggan nga natin, si Wamos. Okay. So ngayon, dito naman tayo sa isa. Sige. Dito naman tayo sa isa. Paano magkasabwat kaya gumagawa ng mga istorya para magpaingay na naman? Yan. Ito yung sinasabi natin. Kami nananahimik kami dito. Sa totoo lang. Nananahimik ako. Actually, bihira na nga ako gumawa ng content eh. Kasi simula nung mga nakaraang buwan, mas nagpe-prepare kami. Geneve, Rabo, hello. Nagpe-prepare kami para sa birthday ng anak ko. Dahil first birthday nga eh. So, kailangan paghandaan, di ba? Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ni Wamos. Bakit naman ganon? Nirirespeto kita. Kuya pa nga tawag ko sa'yo eh. Kuya? Grabe ah. Kaibigan tayo. Kuya? Diba? Kuya MG pa nga tawag ko. Grabe ka Wamos, parang tumaba ka. Pero pansin ko kay Wamos popogi sa'yo eh. Kuya MG.
Tawag ko Ganda ng ipin ni ni Bulbul tuloy. ni Wamos, ganda ng ipin, no? Tsaka ang linis ng muka. Hindi siya katulad ni Bulbul, ang dumi ng muka. Si Wamos, mabait to, tsaka sa'yo, ang laki ng respeto ko sa'yo. Hindi ka lang naimbitehan. Gagawa ka na ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng kanta. Hindi na naimbitahan, Yeah, ito lang masasabi ko sa'yo, Biglang nawala yung ko eh. Sabi ni Benny Sebastian, Imotero ang buwisit. Parang biglang nawala yung respeto ko sa'yo eh. O naman. Parang ang sarap tawagin, MG na lang, wala nang kuya. Oh. Dahil sa ginawa mo dun sa sa asawa ko. Kung sa asawa mo kaya gawin? Gina diba yan. Oo, Gina yan, for sure. Sana inisip mo kasi may pamilya ka din eh. Talaga naman. May asawa ka din, may anak ka din. Siguro naman meron ka nun. Siguro naman kung ginawa sa'yo yun, masasaktan ka din sana, di ba? True. True yun. Totoo yun. Yan may sabi mo rito, Kuya patawag niya, May respeto siya eh. At least si Wamos may respeto, Bakit nyo ginawa sa akin to? Bakit nyo ginagawa sa amin to? Nananahimik yung buhay namin. Ang gaganda naman ng mga content na ginagawa namin. Wala naman kami tinatapakan na tao. Nilusutan nyo pa rin kami. Nilusutan nyo pa rin. Gumawa pa rin kayo ng issue. Na kahit hindi naman issue yun. Pinalaki, Actually, yung ginawan video ni Makagago, nag-focus siya sa puwet ni Antoinette. Pati yung pagre-retoke, pinuna niya. Actually, sabi ko nga, sa tingin ko lang, ginagamit lang nila tong issue. Ginawa na nila ng issue to para mapag-usapan. So, although, yung iba, sinasabi nila na si Wamos, ganun din. Parang nakikiano din sa issue para pag-usapan. I don't know pa rin, guys. Pero kasi may pera, sabi nga ni Ballpoint man, si Ballpoint, tignan si Ballpoint, issue palagi issue gusto niya. Tsaka yung ibang mga reactor, sa lahat ng mga ibang reactor, issue ang gusto. Kasi may pera sa issue. May pera sa issue. Kaya ganun, guys. Pakinggan natin to. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man? Ano naman nga pala to? At syempre mga kahombre ko, sama na mukha ni sama na mukha ni rito ni Vamos sa alam niyo ng lahat yung children's party na nag-turn into kalokohan ata. Parang Paano naging kalokohan 'yon, kuya? Paano naging kalokohan 'yon? Kinalokohan ba namin yung mga ganong sitwasyon? Yun lang yun. Nagkamali lang ng isang bagay. Diba? Tama si Wamos dun eh. Nagkamali lang sa isang bagay. Diba? Totoo naman, at least inamin niya, nagkamali sila. At wala naman silang, guys, pera pa rin nila yun eh. Although, sa mata nga natin, sabi ko nga, especially sa mga, sa mga disente. Diba? Sila Wamos, ganun talaga sila, guys eh. Siguro ganun talaga sila mag-enjoy eh. At the same time, di mo naman pera ginastos doon. Ang masakit, hindi lang in-invite, nangawalang yaka. Sinabihan mo pang hinayupak, makagago. Sabihin nyo lahat, nakalokohan na. Isa lang, sumayaw lang asawa ko, kalokohan na lahat. Lahat. Ted Cordero, hello po. Sobrang labo at sobrang layo po sa realidad nung title, nung invitation nila kaysa Edwin Panto, hello ma'am. Kakaiba ka talaga. Wamos, you're the man. Ano kakaiba nga dun? Paano naging kakaiba yun? Sumayaw lang. Nagkaroon lang ng mga guests. Kakaiba na yun. Paano mo masasabing kakaiba yun, kuya? Kung yun naman yung gusto namin mangyari. Oo, karapatan nila yun, guys. Diba? Hindi pa ba kayo nakakaranas ng birthday na ganun yung sitwasyon? Although nagkamali nga. Nagkamali. Doon. Sa sayaw ni Antoinette. At hindi ko rin expected na ganun yung sayaw. Yun. At least sinamin niya. Hindi naman talaga daw expected na ganun yung sayaw. Kasi nga, medyo sexy dance.
Kaya lang doon nag-focus yung mga umatake, yung issue. Ginawa ng issue yung pagsayaw. Although may talagang daring naman talaga. Kaya lang guys, yun ang style ni Antoinette eh. Di ba? Pero hindi ko in-issue yun. Dahil hindi naman po para sa inyo yun eh. Hindi naman para sa ibang tao, yung para sa anak. Nagpaayos pala ng ipin, sabi ni Ma'am Belinda Pimentel. Hello, Ma'am Brenda Ostares. Diba? At si Hope Dupil, shout out. Brenda Ostares. Ngayon, Sabi ni Carino Nido, buti buhay pa tong si Maagago. Buhay na buhay. Siyempre may issue eh. tingin natin point per point, beat per beat. Okay, eto yan. Point. Ano po kayang pumasok sa... Sabi ni Jocelyn Regio, karapatan niya Maagago, wala ka na ba mga content? Inamin naman, ikaw dapat kasuhan ni Wamos, di ka lang na-invite. Diba? Itong si Antoinette. Tama dun At Ma'am nagsayaw Jocelyn siya ng ganyan. Malay nyo naman, walang ibang kayang sayawin kundi iyon lang. Oo, Hindi naman tama. marunong mag-hip hop si Antoinette. Tama. Diba? Hindi naman katulad ng ginagawa namin. Tsaka ang problema naman guys, hindi naman nagubad. Hindi naman nagubad si Antoinette eh. Talagang, syempre malaki ang puwet. Nagpa-opera ng puwet. Ewan ko kung nagpalaki din ng boobs. Hindi wala akong idea guys. Ang problema kasi yung tumitingin. Hindi man nagubad yung tao eh. Talagang sexy dance talaga. Ako, nakita ko lang in fairness. Talagang sexy dance. Kaya nga lang, kung talaga medyo may pagkamanyak ang tingin mo, syempre ang titignan mo yung puwet tsaka yung suso. Di ba? Kung manyak ka. Pero kung ikaw wala kang pakialam na parang sanay ka na makakita ng sa TikTok nga eh. Sa TikTok, naka-bikini pa, nakatibak, sumasayaw ng gano'n. Parang, minsan, siyempre lalaki ka, makakaramdam ka, parang ang lamig ng, naka-aircon ka, pero lumalamig yung paligid. Ano pala? Malamig yung kwarto mo, pero parang umiinit kapag nakakita ka ng sumasayaw na nakatibak. Di ba? Pero kasi, kung sa tingin mo naman na parang wala lang yun, wala ka namang pagnanasa sa kay Antoinette, di mo tinignan yung pet, tsaka yung suso, okay lang naman. Para saan, okay lang guys, ganun talagang gusto nila eh. Wala tayong magagawa dun eh. Kaya lang talagang dun dinali si Antoinette eh, sa ganung pagsayaw. At least, lesson learned sa side ni Wamos. Umamin naman silang nagkamali sila eh. Yun ang maganda kay Wamos, inamin naman niya eh. Ginagawa ko, hindi niya kaya yun. Siguro kung ano yung kaya niyang gawin, yun yung magagawa niya. Ayun yung kaya niyang gawin eh. Tama naman. Kung ano yung napanood niyo eh. Kung ano yung napanood mo. Tama naman. Yun yung kaya niyang gawin eh. Sabi ni Cecil Oclarino, di ba, De Vera, Ma'am Cecil Oclarino De Vera, hindi na nga na-invite, pumunta pa para gumawa lang ng issue na mahirap mapakain sandaan kasi pagkatapos sisiraan ka pa. Sabi ni Jocelyn Regio, down to earth apology ni si Wamos, hindi pa sapat yan, karapatan nila yan. Wag na malinis, baka affected ka too much. Maagago for content views, aminado na. Ito guys, punta tayo rito. Ito guys, hindi na ako magme-mention ng mga vlogger, reactor, kung sino man. Kaya yung sinasabi nila na poverty porn sa charity vlogger, lagi yan guys, lagi nakadikit yung poverty porn. Ngayon lang, that's why ayoko lang naman na kontrahin yung iba kasi lalaki lang yung issue. Ngayon, kung titignan nyo si Maagago, titignan nyo yung ibang mga content creator, ako si Wamos, na-entertain ako sa kanya eh. Pero may mga content creator minsan, talagang puro issue, gulo ang gusto. Minsan ako, totoo lang guys kaya sinasabi natin poverty porn yung ibang, ang ibang charity vlogger. Mas gusto mo panoorin ng charity vlogger eh. Like Kalinga Prab, Kuya Bal, Ruel of Malalag, sila King Lax, sila Pugong Biyahero. Mas gugustuhin ko pa rin talaga yung charity vlogger kaysa sa kanila eh. Totoo lang guys Like Maagago, hindi ko pina-follow yan eh. Nire-react ko lang, syempre, issue eh. Nandiyan yung views eh. Normal lang to guys as a content creator. Hindi na ako magpapaka-impokrito. Kung ikaw iisipin mo, mas gusto mo pa rin manood ng charity vlogger kasi nakakatulong sila. But still guys, this is only my opinion. Di ko naman sinasabi na tama ako. Di ba? Pero kung papipiliin mo ako, si Maagago, o kaya si Maagago, o kaya si Kuya Bal, mas papanoorin ko na si Kuya Bal. Di ba? Nakakatulong siya sa kapwa niya. Di ba? Like Ruel of Malalag. Kasi guys, tandaan nyo guys,
No? Tandaan nyo, sa poverty porn, mahirap mapatunayan yan. Lalo na kung donation yung binibigay. Bukas sa loob ng sponsor.